mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Lahat ng ating mga gawain, mga kapatid, mga kabutihan, ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mapapatunayan natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid, at anumang inyong ginagawa na mabuti ay ya'lamhu Allah, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang talata, mga kapatid, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, at anuman ang inyong mga ginagawa na mabuti, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Katotohanan na ang Allah ay alam niya. Kaya sikapin natin na gumawa ng mga kabutihan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ating mga gawain o kaya ay sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Al-khayru lahu turukun kathira. Ang mabuting gawain ay napakaraming mga pamamaraan ito. Hindi isa lang, kundi maraming pamamaraan ang mga kabutihan, mga kapatid. Ang ating mga gawain ay hindi lamang isa o kaya ay dalawa, kundi napakaraming mga pamamaraan ng ating mga gawain hinggil sa tinatawag na kabutihan. Wa hadhihi fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Ito ay biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapansin natin, mga kapatid, na pati nga yung sa daan, na mayroong sagabal dyan sa daan, ay tatanggalin mo lang, ay kabutihan na yun. Na hindi biro, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang isang gawain na mabuti ay katumbas ng 10 kabutihan. Tingnan ninyo, mga kapatid, hindi katulad ng isang gawain na masama, ay kung makagawa ka ng isang masama, ay isang kasalanan din. Pero kung ikaw ay makagawa o tayo ay makagawa ng isang mabuti, ay katumbas ng 10 kabutihan ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi pa natin alam na ito ay dubli-dublihin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating lahat, para sa kanyang mga alipin, min ajli an tatanawwa lahumul fadail wal ujur wat thawab. Sa pamagitan na kung saan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ibinigay niya na maraming mga klase na ibig sabihin ay mga fadail, mga biyaya na ipagkakaloob niya, at ipagkakaloob din niya ang tinatawag na maraming mga gantimpala o kaya ay maraming mga ibig sabihin na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kapalit sa ating mga ginawa na kabutihan. Isang talata sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fastabiqul khairat. Tingnan ninyo, mga kapatid, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, magpaligsahan kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga kabutihan. Hindi sinabi na singular, isang mabuti lamang, kundi khairat, ibig sabihin ay magpaligsahan tayo sa pamagitan ng mga kabutihan. Maraming mga kabutihan. Kung ano yung alam natin na ito ay mabuti, ay gagawin natin. Badiru ila ta'at wa kabuliha.
bilisan ninyo, agaan ninyo ang paggawa ng mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang paniniwala. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya ang mga sahaba, mga kapatid, ang mga sahaba sila ay madalas ay nagtatanong sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag sila ay nagtanong, gusto nila na gawin ang kasagutan ng kanilang mga itinatanong. Ayon kay Abi Dharr, an Abi Dharrin Jundab bin Junada radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Si Abu Dharr, ang kanyang pangalan ay si Jundab bin Junada, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya na tinanong ko, sabi niya, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal. Alin ang pinaka maganda sa mga gawain? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Ang pananampalataya sa Allah at ang pakikipagdigmaan alang-alang sa landas ng Allah. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Si Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Tingnan ninyo mga kapatid, si Ibni Mas'ud, sinabi naman niya, tinanong ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang higit na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawain. Ang tanong ni Abu Dharr, kung ano ang pinakamainam sa mga gawain. Si Ibni Mas'ud, kung ano ang higit na minamahal ng Allah na gawain. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Ang pagsasagawa ng sala, pagdarasal sa takdang oras nito. Qultu thumma ay? Pagkatapos ay sinabi ko naman, sabi ni Ibni Mas'ud, ano pa? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, ang pagsunod sa mga magulang. Tingnan ninyo mga kapatid, isang lalaki na dumating kay Propeta na gusto sumama sa jihad, sa pakikipagdigmaan, pero pinabalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil lamang sa napag-alaman ni Propeta na umalis siya ng bahay na umiiyak ang kanyang magulang. Kaya pinabalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu thumma ay? Pagkatapos ay sinabi ko naman, sabi ni Ibni Mas'ud, ano pa ang higit na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawain? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Ang pakikipagdigmaan alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga mabubuting gawain, mga kapatid, ay kung saan ay makikita natin na hinati ng mga pantas sa dalawang bagay. Ito yung sinasabi na juhdun badani. Pangalawa ay bazlun mali. Ibig sabihin ito ay maaari na ang gawain ay sa pamagitan ng tinatawag na juhd, yung sinisikap mo na gawin sa pamagitan ng iyong katawan. Juhdun badani. Kahit na, ibig sabihin ay pagod na pagod ka, o kaya ay medyo nahihirapan ka, sinisikap mo yun na hindi mo ipinagpapaliban ang gawain na yun. Ang katulad niya ay katulad ng pagdarasal. Kahit na pagod ka, ang katawan mo concern ay sinisikap mo na gawin mo sa pamagitan ng iyong katawan na ginagawa mo yung pagdarasal na yun. Katulad ng saum, pag-ayuno, sinisikap mo yan. Kahit na sa palagay mo, hirap ka na, o kaya pagod ka na, o kaya ay gutom ka na, ginagawa mo yan. Sa pamagitan ng iyong katawan, ginagawa mo yan, sinisikap mo.
Ikalawa ay yung sinasabi natin na badlun mali, ibig sabihin ay ito ay ginagawa mo naman ito sa pamagitan ng ibig sabihin ay ang isasakripisyo mo ay yung iyong kayamanan, ang pera mo. Ibig sabihin ito, kahit na minsan may pumapasok sa iyo na pag-alinlangan, parang ayaw mo bumigay pero bumibigay ka pa rin. Yan ang sinasabi natin na az-zakawat, yung pagbibigay ng katungkulang kawang gawa, obligasyon natin yan. Ibibigay mo ang pera mo, hindi ang katawan mo, kundi yung pera mo ang isasakripisyo mo. Ibibigay mo katulad ng sadakat, yung pamimigay ng tulong na voluntaryong kawang gawa na sa mga nangangailangan, bibigyan mo ng tulong o kaya yung mga tao na mga talagang kailangan nilang tulong, bibigyan mo sila sa pamagitan ng yung pera, hindi yung pagsisikap ng katawan natin, kundi sa pamagitan ng ating pera. Katulad ng nafakat, yung paggagasto mo sa iyong halimbawa pamilya, sa iyong kamag-anak o sa iyong mga kababayan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, subalit ang tinatawag na pakikipagdigmaan alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ibig sabihin nito ay minsan ay nahuhulog sa tinatawag na sa pamagitan ng katawan, minsan naman ay nahuhulog sa pamagitan ng ibig sabihin ay kayamanan, pera. At marami pong mga ori ng tinatawag na pakikipagdigmaan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nabanggit natin mga kapatid ng mga sahaba, yung mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nagtatanong. As-sahaba ridwanullahi alaihim kanu yas'aluna an fadail al-a'mal min ajli an yaqumu biha. Sila ay nagtatanong sa mga kung ano yung mga mabubuti, magagandang mga gawain na upang kanilang isagawa ito. Hindi katulad sa ngayon mga kapatid na mayroong mga tao na minsan ay nagtatanong, badun nas, rubbama yas'aluna an fadail al-amal, walakinnahum la ya'malun. Nagtatanong sila sa kung ano yung mga mabubuting gawain, mga ganda, magugustuhan, malulugdan ng Allah, subalit hindi nila ito ginagawa naman. Tanong ng tanong, ano ang maganda, ano po ang mabuti, ano po ang mainam, ano ang gusto ng Allah, malulugdan ng Allah. Pag sinabi sa kanya, hindi rin naman niya ito ginagawa. Samantala, ang mga sahaba, ridwanullahi alaihim, ya'malun. Ibig sabihin, ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtatanong sila para malaman nila kung ano yung tama at ginagawa nila ito. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sikapin natin na gumawa ng mga kabutihan. Kung tayo ay magtatanong, sikapin natin na isa puso natin, gawin natin ang mga kasagutan sa ating mga katanungan. Dahil kung hindi mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isa ring gawain o kaya ay katangian na hindi maganda sa sino mang tao na nagtatanong pagkatapos masagot ang kanyang katanungan ay hindi rin niya gagawin ang ibig sabihin ang nararapat niyang gawin. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng nabanggit natin, falyakul khairan aw liyasmut. Magsalita ng mabuti o kaya ay tumahimik lamang. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.